Kamusta? Welcome sa aking YouTube channel. Ang video na ito ay tutorial or guide for beginners about sa pag-install ng Affinity by Canva at konting explanation sa interface na to. Ang Affinity by Canva ay officially naging free noong October 30, 2025 at ito yung magandang balita para sa mga creatives, mahilig sa arts o kaya naman sa mga gustong matutong gumamit ng mga softwares sa pagde-design pero medyo gipit sa budget. Tara, sabay-sabay tayong matuto tungkol sa paggamit ng Affinity by Canva. Simulan na natin to. Una, need muna natin i-check kung meron tayong Canva account dahil isa ito sa mga requirements para ma-download natin yung Affinity application. Kung wala ka pa noon, punta tayo sa canva.com at mag-sign up. At once na nakapag-sign up ka na and login sa account mo, punta na tayo sa website again sa affinity.studio at i-click natin tong Get Affinity button. And then makita natin dito information na there's no price for this one, so $0. And then click Sign up to download. And then choose natin yung account natin na ginamit sa Canva. Dito sa download page nila, may dalawang types of OS for desktop, which is Mac OS and Windows. So for Mac OS, isa lang download file nito, regardless kung anong version ng OS mo sa Mac. But for the Windows, may dalawa kasi siyang type, which is ARM type, and then yung regular type niya is for Windows. And for you to know yung Windows OS mo, sa yung search bar dito sa baba, type mo lang yung system information. And then click mo to, open mo siya. And then magpa-pop up tong Windows na to. Dito sa system type, dito makikita yung type of Windows na meron ka. So for me, is yung regular base lang na which is PC, walang ARM. So makita mo rito is x64 base PC or pag ARM ka, ARM base PC. So once na check mo na yung system mo, pipili ka dito sa dalawa. So XA file or executable file, and then this is a regular file. Parehas na naman siya pag dinownload mo, so preference mo na lang yung kung anong gusto mong gamitin. So for me, itong kiklik ko yung una sa akin. Once natapos na ang iyong download, just click on this button to install your application. So install na natin. Once natapos na yung pag-install ng app, mag-open ito. And then this is your welcome page. So sa page na to, explore natin muna ng konti. So dito sa upper left ng welcome screen nito, pwede mo siyang i-update yung pangalan na nandito. So sa akin is Galactan. Pero pwede mo siyang update dito sa account settings. And then for the advanced, you can, kung meron kang previous na Affinity purchases, pwede mong i-link yung ID at lalabas yung mga nabili mong siguro mga sa Affinity Store. So dito mo siya makikita. And then for this one, ito yung mga suggestion ni Affinity kung gusto mong gumawa ng design. So meron siyang this is the mga popular siguro templates regarding sa pagde-design. So A3, A4 size, and then sa baba is yung kanilang tutorials or overview sa Affinity application. And then for this one, kung meron kang recently na file na na-open na nagawa sa Affinity, dito mo siya makikita.
And then siyempre yung learn is dito mo siya makikita. So need mo siya i-download, so kailangan mo ng internet dito para mapanood yung mga tutorial nila kung paano gamitin tong app na to. And then dito naman kung meron kang templates na nagawa, for example, meron kang flyer templates, website templates na gusto mong gamitin sa Affinity, pwede mo siyang gawin dito. Kung meron kang templates from previous versions, pwede mo siyang upload dito. Then for favorites, ito yung mga templates na binigyan mo ng star. So, ito mo siya makita sa banda rito. So, regarding that, so, gawa na tayo ng bago. So, click natin itong new. And then, ito yung sabi kong star. So, pwede mo siyang i-favorite kung palagi mo siyang ginagamit. So, dito, may mga size siya na binibigay. So, mga A3, A4 size. This is for printed materials. So, and then, makikita meron siyang RGB color mode for siguro for website purposes. And then CMYK for printing purposes. So CMYK color. So makita mo rin dito sa gilid. So ito RGB, red, green, and blue. And then CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. So same size, A3, A4, pero different purpose lang. So for printing, CMYK. For website purposes, or browser purposes, RGB lang. And then meron din sa baba dito ng mga for photo. So RGB color mode ang gamit nila dito sa for photo. And then for canvases, yung mga pixel yung units nila ng pagsukat. And then for this one, video and web, so social media, more on Facebook, Instagram, pwede mong gawa ka dito ng template. Pwede ka na mag-search dito pag alam mo na yung mga file name niya. So, kumari HD. So, ilalabas siya lahat ng HD na file name. So, madali lang siya mahanap. And then, also, pwede mo nang i-customize dito sa kabila yung sizes nila. So, for example, gusto mo ng A3. And then, pero medyo may konting adjustment lang. Pwede pumili ng millimeters, centimeters, inches, points, picas. So, pwede mong palitan yung sukat niya. So, for example, inches ang gamitin natin. And then, pwede mo dito adjust yung size ng yung document. Ito, for aspect lock. So, pag ginalaw mo to, automatic gagalaw yung sa baba. So, pag ginalaw mo yung width, automatic mag-update yung height accordingly. So, kunwari, gawin natin itong 95. So, gagalaw yung baba. 38. Okay? So, and then yung DPI is yung dots per inch. So, kung gagamitin mo siya for printing, advisable is 300. Then for web or website, browser-based, mga 72 lang. And then yung color format, siyempre, RGB and CMYK, grayscale, and lab color. And then, meron yung option dito kung gusto mong transparent background. And then, artboard, siyempre, kung magamit ka multiple artboards, advisable gamitin to. And then, for image placement, so if you're importing images, you can have them linked or hindi siya naka-embed siya. So, pinagkaiba nila pag linked is if ever yung image ay nakasave sa ibang folder at inopen ito ng ibang tao sa kanilang computers, hindi nila makita yung image na yun. Pero pag embedded na siya, kahit sino magbukas nun, file na yun sa kahit sa computer, ma-access yung image na yun. So, yun lang. Marami pa siyang options dito na pwede nating tignan. So, pag multi-page, pag gusto mo ng margins, and then bleeds for printing again. Pag may excess, ginagamit ito for printing. And then, yeah. So, once you're done here, kung may gusto kang gamitin na preset for this one, kumari, I think 4x4 na siguro, 4x5 point yan. And then, lagyan mo siya ng pangalan, sample. So, create presets. So, lalabas siya sa may presets. So, pwede mo siya makita dito sa home. Yan, may presets. And then, pwede mo rin siyang gawing favorites. So, yun.
So for now, start natin gawa ng A4 size lang muna. Then create document. Okay, so una natin makapansin dito is yung sa bandang taas. So makita mo Vector Studio, Pixel Studio, Layout Studio, and Canva AI. So ano ba pinagkaiba ng mga to? So yung Vector Studio is parang if Adobe, ang counterpart nito is Illustrator, and Pixel is yung Photoshop. Layout is InDesign. So if you are going to create some multiple pages like brochures, so ito yung gagamitin mo siya. Pero maganda rito sa Affinity is isang application na lang for 3 different programs. So yun, maganda ito. And then lastly, yung Canva AI. Ito is you need to have like a pro Canva user para magamit mo yung mga like itong AI generation nila. So if hindi mo naman siya need, pwede mo siyang i-customize. So click mo lang tong Studio Manager, and then meron siyang toggle here. So you can click on the toggle, and then meron pa siyang ibang studio na pwede magamitin. For example, mostly ang work na gagamitin is for photo manipulation and retouching. Pwede mo siyang i-on dito, automatic nag-update siya rito. And then for typography, pwede mo siyang gawin dito. Mapapansin natin na kapag nag-click tayo ng bawat studio, ay nag-update din yung mga tools dito sa gilid, pati yung panel sa kanan, pati na rin yung option sa taas. So yan, depende yun sa anong studio ang kinlik mo at anong tools ang kiniklik mo. So dito mo tayo sa tools. We can see na marami siyang tools dito. Depende sa need mo sa pagde-design. So meron siyang move tool, artboard tool, node tool, corner tool, pen tool, fill tool, shape tool, and text tool. So if ever naman na medyo familiar ka na sa mga tools na dito at gusto mo yung customize siya, click mo lang tong tatlong button na to, tatlong dots sa gilid, and then pwede mo siyang palitan. So tools, click mo na yung tools, and then kunwari gusto mo ng siguro shape separator. Okay, ito sa vector, separator sa vector. Click mo lang siya, click and drag. Yan, dun siya, may separator siya. Pwede mong pag-iwalayin, kumbaga. Siguro, kung ano naman, drawing. Dito siya, drawing. And then, so yun, explore mo na lang yan pag medyo familiar ka na sa tools and gusto mo siya yung customize. So, kung mapapansin natin, merong icons na may mga parang triangle sa baba, parang arrow. Ibig sabihin niya, meron pa siyang options. Kapag click and hold mo yung mouse mo, so may mga options pa sa rito, tulad ng the shape tool, meron siyang rectangle tool, at iba pang shape, polygon, star. So yan. So pumari, star ang pinutin natin, star. So pag nag-click tayo ng star, so makapansin natin hindi siya maayos na star. So para magbuo siya from the center sa ating keyboard, click natin control para sa center siya mag-start, and then para maging hindi distorted yung star, shift sa ating keyboard. Yan. And then sabi ko nga kanina, nag-update yung mga options sa tools sa taas, depende sa na-click natin dito sa panel, sa tools sa kaliwa. So for example, dito sa ating star, gusto nating i-edit ito. Kumari, ayaw natin 5-point star, siguro mga 7 stars. And then siguro yung radius niya medyo mataba, yan, ganyan. Tapos yung inner circle, natin ganito, pag ganyan. Outer circle, pag ganito na lang. So from star, nagmukha na siyang flower. So yun, siguro kung ayaw nyo nang nag-click and hold dito,
pwede kayong mag-right click sa mga tools na merong option dito. Tapos sa baba, right click nyo muna, right click sa mouse. And then sa baba, sub-tools. So automatic, pag kinlik mo siya, lumalabas na yung mga iba pa niyang options or sub-tools dito sa kaliwa din. So, ayun. And then, dito naman tayo sa kanan. So, sa kanan, yun nga, depende sa studio na naklik nyo, mag-update siya. Okay? So, for this one, since vector type siya, so meron siyang option for stroke. Yan, stroke. And then, yung cap niya, this for pag mga sharpie yung shape, kagaya ng star kanina. So, medyo rounded yung corner niya. And then, yun. Marami pa siyang options dito. Meron din siyang effects sa bandang layers panel niya. So, pwede mo siya lagyan effects. Kung gusto mo ng bevel and emboss. So, hanggang mo itong radius, ay no? Nag-update siya. So, vector to, hindi siya pixel-based. So, pag ang pinagkaiba niya pala, para makita natin differentiate. Makikita nyo ito sa taas. Vector view mode and pixel view mode. So, pag nag-zoom tayo dito, mapapansin nyo pagka vector, pag zero mo pa yan, makikita nyo paano pixelated na siya. Compare dun sa vector view, sharp na siya. So, yung pinagkaiba niya. So, pag gusto mo na makita kung ano yung tsura niya pagka sa web browser or pag na-print siya. Okay? Okay. So, dito naman. So, marami nga siyang effects dito. So, you can explore this pag or I can create some tutorials sa future videos sa paggamit ng mga effects panels. And then, ito naman transform. Gusto mong i-reshape itong elements na nagawa mo. So, pwede mo siyang medyo mahaba, 200. Yan, distorted. Or gusto mo naman hindi distorted, click mo itong lock aspect ratio. And then, yan. Enter. And then, yun. Marami siyang options dito sa panels tab niya. So, depende nga yun sa studio na kiniklik natin. So, I think that's it for now. And then, hopefully you enjoy this video and natutunan nyo yung konting preview dito sa application na to and konting knowledge about sa UI. So, follow and subscribe to my page as I will be updating and uploading new videos sa Affinity by Canva. Thank you so much. Bye.